Hello po mga katambay, nagbabalik pong muli si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin itong may init na balita mga katambay sa kaganapan po sa Senate hearing po nitong nakaraan araw mga katambay. Pakinggan na po natin ang kaganapan ng Senate hearing dito po sa balita at komentuhan po natin agad mga katambay. Ito na po. Palagay mo sa motibo niya, bakit para tumistigo, tinawit ko nagbigay ng instruction na patigilin ng investigasyon sa nasabing drug case noong 2012. What do you think is his motive, Mr. Attorney Ochoa? I have absolutely no idea, sir. Walang ideya si dating Executive Secretary Paquito Ochoa kung bakit siya nakakaladkad sa issue ng PIDEA leaks sa kanyang pagharap sa ika-4 na pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Data. Anuhin ko lang po mga katambay, napakasimple po pala ng mga, sa tingin po ni Kamanong, napakasimple po pala ng mga hearing, di ba? Kasi nga, hindi naman po kasi korte ang Senado, di ba? Kaya po yung mga pagtatanong talagang halos wala po talagang matibay o pananalisiksik, pag-iimbestiga. Napakahirap bigkasin ng mga Tagalog, mga katambay. Yung malalim na investigasyon po, talagang wala pong na karapatan ng Senado. Kung ano lang po ang sasabihin po ng sinasabing guest o pinaka parang guest speaker lang po nila, yun lang po ang yun lang po na lumalabas na investigasyon mga katambay. Napakababaw po. Di po ba? Patuloy po natin. Drugs. Itinanggi niya ang mga paratang kaugnay ng umano'y nag-leak na dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ibang personalidad sa iligal na droga. Si Ochoa ang itinuturo ni dating PIDEA agent Jonathan Morales na umano'y nag-utos kay dating PIDEA Deputy Director General Carlos Gadapan na huwag ituloy ang operasyon na siyang laman ng umano'y authority to operate at pre-operation report noong 2012. Ayon kay Ochoa, hindi niya kilala si Gadapan maging si Morales at hindi niya alam ang motibo nito sa pagdawat sa kanya sa issue. Hindi rin umano niya kailanman nakita ang umano'y nag-leak na PIDEA documents. Mr. Morales claimed that you commanded ASIC Gadapan and the PIDEA to stop the operation against Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts and disregard the request for pre-operation authority. Anong masasabi mo dito, sir? As I earlier mentioned, I don't even know him, and I don't recall of any occasion that we have met or even talked. So I completely deny that I have made those instructions as alleged. Kinumpirma naman ni Ochoa na dati niyang partner si First Lady Liza Araneta Marcos sa isang law firm na kanilang itinatag noong 2006. Ngunit umalis din umano siya rito nang ma-appoint bilang Executive Secretary ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III noong 2010. Ito naman ay insinuations lang na kaya daw nagkaroon ka ng interest na ipahinto yung operations because you were influenced by your partner in the law firm. Oh, that is not true, Your Honor. Ipinakulong naman sa Senado si Morales matapos magbusyon sa Senator Jinggoy Estrada na isight siya in contempt. Ito'y matapos muling maungkat ang umano'y pagsisinungaling nito sa personal data sheet kaugnay ng pagkakadismiss niya sa Philippine National Police bago pumasok sa PIDEA. Na-drop ka na from the role sa PNP and still you answered no. The negative. Why was that? Your Honor, Yes. hindi yan yung official na isinabit ko doon sa PIDEA, Your Honor. Kaya nga hinahanap ko yung original. Huwag mo nang subukan na isight kita yung contempt, ha? Pinaiikot-ikot mo kami, pinaiikot-ikot mo itong committing to. Huwag mo subukan. Yung paglalagay ng doon na yan, hindi ko po yan nilagay, Your Honor. Yung mga entry po na ganyan, hindi ko po sinasagutan, Your Honor. Sino naglagay ng no? Multo? PIDEA. Sila may galing, sa kanila galing yan, Your Honor. Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. PIDEA is not Jonathan Morales. Mr. Chair, Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There's a motion. For continuously lying before this committee.
Ipinakulong din si Eric Picoy Santiago na dating police inspector ng National Police Commission na kasama sa CCTV video na nagsabing mapapatay umano si Morales kapag hindi ito tumahimik. Sinabi noong nakaraang pagdinig ni Santiago na gawa-gawa lamang umano ang mga sinabi niya sa video para maimbitahan sa Senado at magpakita ng umano'y ebidensya. Hindi ko po in-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe, naniwala ka ba? Maniniwala yung tao sa'yo? Yung kisa video na yon na mangloko ka lang? Depende po sir yan sa taong nakikinig sir. Ang akin po... You are lying! Come again sir? You are lying! Si opinion niyan sir, sa akin po naman yung totoo lang. Dahil walang tumutol na naigang contempt ruling ng komite laban kina Morales at Santiago, ipinag-utos si Senator Ronald Bato de la Rosa na ikulong ang dalawa sa magkahiwalay na kwarto dito sa Senado. Yan po mga katambay ha. Ito pa po, si Salita Kumar. naman via video conference ang ipinasapina na si James Kumar matapos ma-confine sa ospital dahil sa stroke. For the previous how many days, hindi lang po ako nag-suffer, pati yung pamilya ko po dahil tinadrag ko yung pangalan ko sa bagay na wala ako alam at wala akong kailangan at wala akong sinasabi. Hindi ko alam bakit ganun po. I-stroke na ho lahat dahil dito. Hindi na ho tama ito. Tumanggi na si Senator De La Rosa na questioning si Kumar dahil sa kalagayan nito at hihintayin na lamang gumaling ito para humarap ng pisikal sa ikalimang pagdinig. Ayan po mga tambay. Nakita naman po natin ang mga ating mga, ang mga naging sinasabing mga guest speaker ng Senado. Nakita po natin kung paano po magsabi sila ng totoo dahil sa nakita po natin sa umuusad pong hearing sa Senado, talagang pong lahat po sa komento ni Kamanong, lahat po ng mga nasa gobyerno at talagang involved sa gobyerno natin na malalaking tao, ay talagang hindi po talaga sila nagkakasala. At wala po silang ginagawang mali sa ating gobyerno at sa sinasabing labag sa batas na ginagawa, lalo sa bisyo o sangkot sa sinasabing sabwatan. Wala pong nagagawa po sa mga halal ng bayan at sinasabing taong gobyerno na na-appoint po sa ating gobyerno. Katulad po, unahin po natin si dating Executive Secretary po yata ito, si Paquito Ochoa, na dati rin po siya, inamin din po niya na talagang ka-law firm, business law firm po niya, si First Lady Lisa Marcos nung since 2006 po. At ito po ay hindi na po siya sumama dito sa law firm na ito dahil po nung siya po ay na-appoint bilang secretary po sa panahon po ni Pinoy. Pero meron po sila talagang business partner, yung sinatawag na kanegosyo, lalo sa larangan ng mga pagiging mambabatas o mga abogado, mga law firm, di po ba mga tambay? Talaga may maugnayan po meron silang maugnayan itong mga ang First Lady di umano dahil nga magkakakilala po ito, mga kumpadre, kumadre po ito mga katambay. Lalo po sa business at sila'y mapakalalaking tao sa larangan ng sinasabing politika sa ating bansa. Kaya sasabihin po natin na tayo po ba'y maniniwala basta-basta sa mga sasabihin na pagka ginibap mo na isang bagay na sinasabi na ako meron na ibang posisyon na medyo magiging conflict na yan sa pagiging posisyon ko, i-give up po na yan. Pati po ba yung pagiging friendship? Yung pagiging magkakilala natin, i-give up na rin po ba natin yun? Wala na po bang ugnayan po yun? Natatapos na po ba ron? Porket tayo binigyan ng isang gabinete sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa, mga katambay. At yung sinasabi po na nadadawit po ang pangalan daw po ng Paquito Ochoa, ang dating secretary sa panahon ni Pinoy, na hindi niya rin po alam kung bakit nadadawit ang kanyang pangalan dito po sa issue ng lalo sa pagpigil na ilabas o yung pag-iimbestiga at sinasabing pagdakip na di umano dahil ito isasagawa na ang raid dito po sa sinasabing mga involved doon po sa lumabas po na mga nagdodroga di umano. Sangkot pa ang daang veterana actress na si Maricel Soriano. Di ba? Alam naman po natin dahil una pala ng hearing, alam na natin yung ano yung mga naibunyag na sinasabi rin naman ni Maricel Soriano na kanya yung isang unit condo sa Rockwell at naibenta lang niya din
noong mga panahon na 2012, di umano, kung hindi nagkakamali si Kamanong, di ba? Talagang meron po ugnayan at talagang tumatama po at tumutugma. Lahat po yung, kumakalat na pasabog ni Maharlika na tumutugma po na magkakakilala po sila at talagang magkaka-business pa, mga katambay. Pero pagdating sa Senate hearing, talagang wala po silang alam at wala pong involved sa nangyari po, lalo po sa investigasyon na lumabas na PIDEA leak, mga katambay. Di po ba? At ito po, ano naman po natin kay Senator Jingo Estrada kung paano naman niya po ipitin at talagang ilayo at itwist yung sinasabing PIDEA leak dito po sa issue sa pagkatao na mismo. Personal po na talagang yung credibilidad po ang talagang layunin po dito ni Senator Jingoy Estrada. Hindi po yung katotohanan kung paano po lumabas ang PIDEA leak at kung talaga may katotohanan po ba na gumagamit talaga ng droga si Maricel Soriano, di umano, at ang Commander-in-Chief, ang ating Pangulo. Hindi na po yun ang layunin po ng ang tumatakbo po rito sa kay Senator Jingoy Estrada, mga katamay. Ang kanyang talagang layunin ay yung credibilidad po ng Jonathan Morales, ang dating PIDEA agent, mga katambay. Pero, sinagot naman po siya ni Jonathan Morales, mga katambay. Yung ipinasa po ng PIDEA na sinasabing yung pinirmahan niyang dokumento para do sa maging agent po siya ng PIDEA ay hindi po yung original, mga katambay. Kaya nga po hinahanap po ni Jonathan Morales dahil wala siyang matandaan, dahil hindi siya pumipirma ng mga blanco na ganon, wala siyang pinirmahan. Kaya po yung sinasabi po ni Jonathan Morales na ayaw po paniwalaan ni Senator Jingoy Estrada. Kaya po siya na-contempt. At di po ba? Dahil ayaw po paniwalaan ni Senator Jingoy, ang pinaniniwalaan po ni Senator Jingoy, yung ipinasa po ng PIDEA, mga katama, yung ipinasa ng PIDEA na sinasabi ni Jonathan Morales, hindi ako naniniwala dyan. Dahil yan ay gawa ng PIDEA di umano. Dahil yung ipinasa po, hindi po yung original, yung mismong galing lang mismo sa PIDEA na po pwede po nila di umanong gawin yun at doktorin, di po ba? Dahil marami na po nangyayaring mga isyong ganyan na pwede nang pekein lahat ang bagay, di ba? Yung mismo nga Senado, sinasabing peke yung dokumento na hawak ni Maharlika at yung hawak ni Senator Bato. Yung pagiging PIDEA leak, yung investigation na ginawa nila Jonathan Morales, di ba? Hindi nga po pinaniniwalaan ni Senator Jingo yan di ba? Pero si Senator Bato, yung unang hearing, siya naniniwala na totoo. Totoo yung dokumento na nahawakan ni Senator Bato na galing na sinasabi rin sa puting ahas ni Maharlika, di ba? Di ba? Bakit pagdating po kay Jonathan Morales, mga tambay, hindi po paniwalaan ni Senator Jingoy Estrada itong si Jonathan Morales na hindi niya pinirmahan yung sinabit ng PIDEA na hawak-hawak ni Senator Jingoy Estrada. At ang mismong sinasabi ni Jonathan Morales, hindi ko gawa yan, gawa ng PIDEA yan. Ang hinihingi ni Jonathan Morales, ilabas niyo yung original na ako gumawa kasi may dokumento po kasi original yun, mga tambay. Original. Kaya po, yun po ang nakikita po ni Kamanong na logic dyan, di po ba? Bago mo, kitilin o sinasabing yurakan ng pagkatao ni Jonathan Morales na ilubog mo sa sinasabing sa kagustuhan mo lang, sa iyong diskarte para masiraan mo yung kredibilidad ni Jonathan Morales. Pero wala pa naman siyang convicted na kaso o sinasabing krimen na ginawa dahil usapin pa rin sa korte yung kanyang mga kaso na sinasabi sinampas sa kanya. Wala pa siya convicted Hindi po katulad di umano ng senador na hindi naniniwala sa sinasabi ni Jonathan Morales. Convicted po yung senador na nagkasala po siya, aminado po siya dahil siya po inakulong. Di ba? Perjury at pagnanakaw sa kabangyaman ng Pilipino, At siya po hindi natin alam nga rin po kung bakit siya nabigyan ng pardon dahil sa bigat ng kanyang kasalanan, di ba? Perjury, panunuhol, pagnanakaw, di ba? Samantalang si Jonathan Morales, umuusad pa yung kaso. Wala pa siyang, wala pang desisyon ng korte na siya, convicted na.
Di ba? Kung itama nyo po si Kamanong, kung nagkakamali si Manong, hihingi ng pasensya si Kamanong. Pero according po kay Jonathan Morales, hindi pa siya nahatulan na convicted, mga katambay. Di ba? Kaya ilabas po, sa tingin po ni Kamanong, dapat po ilabas yung hinihingi ni Jonathan Morales, yung dokumento na siya mismo ang may gawa, yung original document na sinasabi ni Jonathan Morales na hawak ng PIDEA. Bakit po hindi nila ilabas yung original para makita mismo ni Jonathan Morales na siya ba talaga ang gumawa? Dahil alam niya yun yung lahat ng pinasa niya na requirements sa PIDEA, may original po yun. Kaya alam po ng tao yun. Kahit si Kamanong, alam ni Kamanong yung sulat niya ron. Mga katambay, di po ba? Kabisado niya yon. Pero pagdating nga kay Jinggoy Estrada, kay Senator Jinggoy Estrada, hindi. Kaya yon, nakita po natin, kinontempt, ikinulong sa Senado, mga katambay. Di po ba? Ganong katindi po ang batas ng Senado, mga katambay. Pag hindi sumunod sa kagustuhan mo, at yung sinasabi, kasi po gawa na po sa tingin ni Kamanong, nasa isip na po ni Senator Jinggoy Estrada na itong si Jonathan Morales ay hindi dapat pagkatiwalaan. Buo na po sa isip niya yun, saka sa puso. Kaya kahit ano na po ang sabihin ni Jonathan Morales, hindi na po paniniwalaan di umano ni Senator Jinggoy kasi buo na sa isip niya. Planado na di umano na itong tao na ito, si Jonathan Morales, ay isang sinungaling at hindi pagkakatiwalaan. Di po ba? Kaya lahat po nung investigasyon na ginagawa ni Senator Bato, wala pong patutunguhan dito. Kahit hindi po kasi mailalabas lahat ng totoo dito, mga tambay. Kasi meron po tayong mga senador na bias na agad, at hindi na nakatutok di umano sa issue kung bakit lumabas yung PIDEA leak. Yun ang issue bakit lumabas yan? Bakit nahawakan ni Maharlika yan, yung dokumento na yan? At bakit sangkot ang Maricel Soriano dyan at ang Pangulong Marcos, bakit sangkot na sa droga? Di ba? Ang makapagpapatunay lang naman dyan, sa totoo lang, komento ni Kamanong. Ang magpapatotoo lang dyan na hindi totoo na sangkot at hindi gumagamit ng droga ang Maricel Soriano at ang presidente ng Pilipinas, si Bongbong Marcos. Magpa-drug test. Sila lang po magpapatunay dyan, si Maricel, si Bongbong Marcos, ang presidente. Magpa-drug test, Yung ponytail hair sa buhok. Yun lang naman po kasimple. Tapos na ang boxing. Di ba mga tambay? Wala na usapin. Wala na pong mga hearing na ganito. Ang pinaka-hearing na lang po kung paano nila susolusyonan, kung paano nila bibigyan ng batas o lalagyan ng bagong batas para hindi na maulit yung ganitong mga dokumento na nahawakan ng mga ordinaryong Pilipino katulad ni Maharlika. Yun lang naman po, di ba? Ito lang po. Dito naman po tayo kay Picoy, alias Picoy po, kay Eric Santiago, di ba? Talagang pinanindigan na po ni Eric Santiago alias Picoy o Picoy, kung ano man ang alias niya. Yung kanyang sinasabing kasinungalingan na gawa-gawa lang daw di umano niya yon. At kayo na po ang masisisi kung paniniwalaan niya po yung sinasabi niya doon sa video na pinalabas ni Jonathan Morales na siya pinagbabantaan pa ang kanyang buhay. Yun daw po pawang kasinungalingan lang daw po yun at gawa-gawa niya lang. At pinanindigan niya po yun. Kaya po nang galaitin si Senator Bato, nakita po natin sa galit. Dahil alam naman po natin na senador talagang napakatagal po naging pulis po ito at ang naging general at naging senador para pasinungalingan mo. Samantalang ikaw dating agent ka lang o sinasabi sa Napocom na hawak din ng kapulisan, di ba? Isang napakababang posisyon mo lang sa kapulisan, mga katambay. Kumpara mo dito sa experience ng isang senador na naging general at naging senador pa, di ba? Si Bato. Kaya po nang galaitin po. At talagang hindi po naniniwala ang senador Bato na walang kahulugan po. At nang yung sinasabi niya doon sa nag-leak na pakikipag-usap niya po dito sa isang kaibigan po kay Romy Enriquez. Kung natatandaan po natin yung kaibigan po na sinasabing kuyang ni Jonathan Morales, mga katambay, di po ba? Na nagkakaroon ng parang suhulan at binibili ang pagkatao ni Jonathan Morales dahil mismo kahit nga daw sa loto, kayang ibigay ng sinasabing ito pong isang na-stroke na sinasabing ano po ba pangalan? James Kumar. Hindi ko na makakalimutan yung na-stroke, mga tambay. Si James Kumar ang pinaka-bagman at sinasabing
Siya yung malapit kay Lam. Si Lam, napakasarap ng Lam, mga katambay, lalo pagka in-steak. Yung sinasabi daw si First Lady, mga katambay, si Lam. Talaga po, kinontempt din po ito, mga katambay. Kinulong po sa Senado, magkahiwalay na kwarto po ang ginawa. Siyempre, kung pagsasamahin natin sa kwarto si Morales at ito si Picoy, baka magpatayan ito. Kaya dapat po magkahiwalay, di po ba? Kaya po, kahit po si Kamanong hindi po naniniwala rito sa sinasabi ni Picoy o Bicoy na gawa-gawa niya lang yung kwento, mga tambay. Kasi kaya niya pong gawin yun. Sa komento ni Kamanong, kaya niya pong gawin yun dahil siya po may kakayahan. Dahil po siya isang dating, nasa militar o kapulisan. Alam niya po ang pasikot-sikot, lalo po sa kapulisan, mga tambay. At kaya po nila di umano dahil marunong po sila sa armas. At kaya po nilang kumitil di umano ng buhay, mga tambay, dahil naging trabaho po nila ang lagi may dalang kargada at talagang po pwedeng pumatay na masasama. Di ba, mga tambay? Kaya mahirap pong paniwalaan ni Picoy o ni Bicoy ang taong bayan, lalo si Senador Bato de la Rosa. At ito po yung pinakahuli, si Kumar, si James Kumar po na sinasabing ito po yung sinasabing napakamalapit dito kay Lam. At ito yung nagiging sinasabing daan at ito yung sinasabing financier na nagiging financier o taga-suhol, sinasabing taga-areglo, di umano, ng problema ng administrasyon, di umano. At ito daw po yung tinatawag na magpipinance sa lahat ng kagustuhan dahil malapit daw po ito kay Lam, mga katambay. Ngayon po may sakit. At doon po mismo sa kanyang pahayag sa interview by Zoom o kung ano man platform po yon sa video, talagang dinadawit daw po di umano at napakabait po, napakabuting tao po ni Kumar ayon po sa kanyang tinuran dahil po siya may sakit di umano at na-stroke. Ngayon po siya, masamang lupot, nadadawit po ang kanyang napakalinis na pangalan, ang kanyang kredibilidad po, dinadawit po dito sa issue ng panunuhol. At talagang sinasabing bribery dito po kay Jonathan Morales, mga tambay. At kayang-kaya ibigay lahat. Kahit mataas na posisyon, kahit di umano pagpunta lang buong pamilya sa kahit anong bansa, kaya ibigay ni Kumar, mga katambay. Ni James Kumar, kahit Amerika pa, buong pamilya mo makakatira sa Amerika. At yung sinasabing biniro ni Jonathan Morales na loto na lang, siguro di umano, kahit ilang beses patamain sa loto, kayang gawin ni James Kumar di umano para lang kay Jonathan Morales at manahimik di umano. Kaya nga po, kung lalagyan po natin ng logic at pag-aaral, bakit po nila ginagawa ito na suhulan itong si Jonathan Morales? Kung puro kasinungalingan lang po, according po kay Senator Jinggoy Estrada, ang ginagawa po nito ni Jonathan Morales. Na kung tutuusin, tahimik na po ang buhay ni Jonathan Morales, mga tambay. Since 2012, nung ito po ay talagang na-close book na, talagang yung sinasabing pagharang dito sa mga sinasabing magkakaibigan, magkukumadre, na mayroong mga negosyong law firm, magkakasama sa negosyo, pero sinasabi na tinigil lang at humiwalay sa pagiging kumpadre dahil nabigyan ng posisyon na pinakamataas na magiging conflict sa kanyang posisyon bilang napakataas na gabinete na executive secretary po yata. Kaya yung pagiging kumpadre, tablado na at hindi na tayo magkakilala. Di ba? Ganun ang lumalabas dun eh. Di ba? Tapos ito po, lumalabas din po na yung hindi pagiging magkakilala ng mayayaman at magkaka-law firm, hindi involved dyan at walang harangan, suhulan na nangyayari. Na paniniwalaan na lang natin yung mga tambay. Doon na lang tayo magbabase sa mga sinasabi nila. Tapos dito naman sa kabilang side, may nanunuhol naman. Sinusuhulan naman yung isang, yung isang sinasabing nananahimik na. Mula nung siya magretiro at nag-abroad na nga para mabuhay ang kanyang pamilya, naging OFW, ito na ngayon yung nasasalang sa hot seat na pinakamasamang tao na according dito kay Senator Jinggoy Estrada na hindi pagkakatiwalaan dapat ng taong bayan ito na matagal na nanahimik. Kaya lang ito na ungkat, di ba? Dahil nahawakan ni Maharlika yung napaka-importanting dokumento
nasanay natabunan na nila yan, mga tambay, di ba? Dahil yung issue ng droga ni Maricel Soriano di umanot ng presidente ng Pilipinas, si Bongbong Marcos, di ba? Kaya lang po, lumabas ang pangalan Jonathan Morales, pero hindi naman niya po ipinus yan. Nakatulad ni Maharlika, never po ipinus ni Jonathan Morales yan. Si Maharlika lang po nagpupus niyan na talagang binakbakan po ng binakbakan ang first family, lalo-lalo na po sa issue ng droga. Yun po ang realidad, real talk. Di ba mga tambay? Hindi po si Mr. Jonathan Morales ang nagpakalat niyan. Di ba? Ang dapat imbestigahan din po dyan para malaman din po kung paano nahawakan ni Maharlika yan. Mismo si Maharlika ang tanungin, imbitahan sa Senate hearing. Kasi si James Kumar, nakakausap mo via platform, social Zoom, via Zoom, di ba? Napakarami na po pwedeng teknolohiya o technology na po pwedeng kausapin si Maharlika. At nang malaman din po ng taong bayan, tayo po at kasi kahit si Kamanong, gusto rin malaman kung sino po talaga yung puting ahas ni Maharlika. Di po ba mga tamay? Para po matapos na rin po yung hearing na sinasabi sa PIDEA leak. Kasi sa tingin ni Kamanong, wala naman po mangyayari dyan eh. Yan po, may mangyayari lang po yan. Pag isinampa po natin yan sa impeachment, pag ginawa po natin impeachment yan, gagawin yung impeachment ground mo yan, yung pagiging drug addict di umano ng Commander-in-Chief. Dyan po lalabas yung matitibay na imbestiga, hindi po sa Senado. Dyan po, Chuck, nakikita po ni Kamanong, idadalhin po talaga sa tamang proseso itong issue na ito. Baka po lahat po ng nalalaman at sikreto na ayaw ibigay at ayaw ipahayag ni Jonathan Morales kasi hindi po tamang platform ang Senado para doon mo ibuhos yung lahat ng nalalaman mo. Dahil yun po Senado lang na po pwedeng maging mitya ng iyong buhay. Dahil hindi naman po korte ang Senado, di ba? Kaya kung ito po dadalhin sa isang impeachment, halimbawa, for example, impeachment, na talagang iniimbestigahan ng malalim ang pagiging issue ng droga sa Commander-in-Chief dahil may impeach siya bilang Pangulo, baka dyan, mapiga nyo yan mga tambay at baka magsalita na. Pati yung sinasabi niya kasama niya sa investigasyon dyan sa PIDEA leak na yan, yung sa Rockwell na yan, di ba? At kung dadaling mo pa sa mga korte yan na pinaka-impeachable ang Pangulo, di ba? Talagang lalabas po talaga yan sa tingin ni Kamanong mga katamay. Pero sa Senado, hindi po ilalabas lahat ni Jonathan Morales yung kanyang mga sinasabing asset. Kasi pinoprotektahan niya rin po siyempre yung kanyang mga agent. Kasi walang protection po sa Senado yan mga katamay. Kasi ang Senado, Senado, hindi po korte yan. Di po ba? Ano lang po ang kulungan? Ang kulungan nga lang ng Senado, Senado rin. Di po ba? Hindi mo nang pwede ikulong ng matagal lang isang contempt na pinatawa mo ng contempt diyan, mga tamay. Hindi po makakulong ng 10 taon diyan yan, katulad ng bilangguan natin, mga tamay. Senado lang yan. Kaya po kung ito pong issue na ito, walang patutunguhan po. Kung puro sa Senado lang po iimbestigahan itong issue na ito. Ganyan lang po makikita natin mga tamay. Pwede po nila pasinungalingan. Kasi po yung mga pagtatanong, binabase lang din po sa sagot. Nung tinatanong, totoo ba na ganito, ganito? Hindi po totoo yan. Pwedeng pasinungalingan, di po mamatamay. Dahil Senado lang yan. Walang mga dokumento na pinipresenta ka dyan para pasinungalingan sinasabi mo. Yung involvement. Hindi pa naman nilalabas ni Jonathan Morales yung lahat ng hawak niya ebidensya. Dahil hindi tamang proper forum ang Senado. Di ba? Yan lang po nakikita ni Kamanong. Kung mali si Kamanong, itama nyo si Kamanong mga tambay. Komento ko lang ito. Komento ni Kamanong mga tambay. Kaya itong issue na ito, sa nakita natin, walang patutunguhan dahil ang mismong Senado, talagang wala naman magagawa. Kung hindi lang, protektahan, number 1. May mga pinoprotektahan po talaga. Ang nahandito po sa Senado, mga tambay, hindi naman po lahat ng nasa Senado ay may pinoprotektahan. Pero karamihan po, may pinoprotektahan po sila, di umano, ang Commander-in-Chief. Lalo po doon po sa issue na involvement sa droga, mga katambay. Pilit po nilang pinoprotektahan yung involvement ng Pangulo sa pagiging addicted o drug user ng droga. Pati na mismo ang Maricel Soriano. Pero lagi kong sinasabi, sila lang po ang makapagpapatunay
na hindi sila involved sa droga. Ang Maricel Soriano at ang ating Pangulong Marcos, kung sila po ay magpapadrug test na tamang drug test na hinihiling po ng taong bayan, hindi po ihi, ponytail, hair, kung ano man tawag dyan sa buhok na yan. Yan po, o dugo. Yan lang po, sila lang po. Hanggat hindi po nila ginagawa yan, mga tambay, ni Pangulong Marcos at kung sino pa yung sangkot sa PIDEA leak, malabo po makuha ang 100%, na tiwala ng Pilipino sa iyo. Malabo. Hanggat hindi mo tinutuldukan, mga tambay. Kasi hindi mo mapapaniwala ang taong bayan, mga Pilipino. Kung dadaanin mo lang sa hearing ng Senado na ikaw ay magiging malinis at yung mismong nasangkot na nag-imbestiga na matagal na panahon tahimik, sasabihin mo mali at sinungaling at lahat ng hawak niya ay mali. Hindi totoo, gawa-gawa lang yan. Hindi pa rin malilinis ang pangalan ng Pangulo ng Pilipinas, mga katambay, hanggat hindi siya nagpapa-drug test. Napakarami na po nagiging involved. Meron na pong kung ano-ano sino involved. Meron na po dyan nagsasabi na hindi totoo. At kayo na lang ang may diferensya pag pinaniwalaan nyo ko. Di ba? Meron na namang mga dating direktor na sinasabing sinungaling yung taong yan, si Jonathan Morales. Hanggang paninira na lang po makikita natin dito, mga tambay. Di ba? Hanggat hindi ginagawa ng Presidente ng Pilipinas, sa komento ni Kamanong, natuldukan yung kanyang pagiging, drug user, 6 na taon niya pong dadalhin yung issue na yan, mga tambay, sa mga Pilipino. Napakahirap pa naman burahin sa ating bansa, sa ating mga Pilipino, ang pagiging, involved ka sa droga. Nakapeklat na po yan, balat na po sa yan, parang sugat po yan na may peklat na po sa'yo na hindi mo na matatanggal, mga tambay, lalo pagdating sa droga. Kaya po, mga tambay, ito po sa nakikita ni Kamanong, lahat po, di ba, uulitin ko, lahat ng umaten na guest ng Senado, sinatawag na guest speaker nila, ay puro walang kasalanan, mga tambay. Pagdating kay Paquito Ochoa, malinis siya. Pagdating dito kay Picoy, malinis siya. Kayo na lang ang may kasalanan pag pinaniwalaan niyo siya. Pagdating dito kay James Kumar, malinis siya. At parang kasalanan pa natin na siya'y nadadawit sa mga ganitong issue. Lahat po sila'y malinis, mga tambay. Maliban lang po sa isa, ang pinakamasama't napakarungis na tao ngayon, mga tambay, si Jonathan Morales. According po sa kanila. Pati po si Senator Jingo Estrada ay napakalinis na tao rin, mga tambay. Malinis po sila lahat. Si Jonathan Morales lang po ang napakadumi at napakasinungaling na tao, sa ating bansa. Pagka nagsalita na, ang pinakamalilinis na tao sa ating lipunan, mga tambay. Muli po, mga tambay, komento lang ni Kamanong ito. Maraming salamat po, mga tambay, sa nakakapagtiyaga at gusto ng komento ni Kamanong. Thank you po dito po sa YouTube at TikTok. Maraming salamat po, mga tambay, at naniniwala po kayo sa komento ni Kamanong. Paalam! Bye-bye!